January 2024. Dumating na nga yung araw ng aking first consultation sa PGH. 6 AM, nandun na kami ng asawa ko. Kaya umakyat kami agad sa second floor kasi nandun ang clinic ng ORL. Pagdating namin doon, meron silang basket or box. Doon mo ilalagay yung ID mo or yung blue card. Kapag bago ka pa lang doon at first time mo, wala ka pang blue card, yung ID mo muna ang ilalagay mo para mabigyan ka ng blue card. Kapag meron ka ng blue card, yung blue card ang ilalagay mo sa basket at hihintayin mo na lang na tawagin ka. After 1 hour, tinawag na ako. At i-check din nila kung meron ka talagang appointment. Yung mga records doon ay online at saka computerized na. Kaya makikita nila kung meron kang appointment o wala. After noon, interview ng konti at saka binigyan na ako ng form para makakuha na ng blue card sa baba. After ko pinilapan yung form, bumaba na ako at nagpila para makakuha ng blue card. Doon sa malapit sa entrance sa OPD building, doon mo ibibigay yung form at saka yung ID mo. Mga after 15 minutes, tinawag ako at saka binigay na yung blue card at saka yung ID. Kung meron na akong blue card, umakyat na ulit ako sa taas. Binigay ko na sa attending nurse at antay ka na ulit para tawagin for check-up ka na. Dahil nung pumunta ako, konti lang yung pasyente na nakaschedule kaya mabilis lang akong tinawag. Pagpasok ko, yung nag-check sa akin is yung junior doctor. Daming junior doctor. Siguro mga 10 sila sa loob. Lahat nun ay merong mga pasyente. Yun nga lang sa pag-check nila at kikilatisin ka, umaabot din ng 30 minutes to 1 hour on check-up. Ang babait pa nila. So lahat masasabi mo. From anong sintomas, anong nararamdaman mo, anong pinagbago mo, anong pinagbago ng katawan mo. Dami nilang tanong sa'yo. After nun, yung data na nakuha nila sa'yo ay i-forward naman nila sa kanilang senior doctor. After ko sa junior doctor, on that day mismo, ay tinawag naman ako ng kanilang senior doctor. Sine-check din ako ng senior doctor is nandun din ang junior doctor at pinipresent din niya yung mga data na nakuha niya sa akin. After nun, binayopsi na ako ng kanilang senior doctor at binigyan na ako ng mga lab test na dapat kong gawin. Pinakuha sa akin T3, T4, TSH at saka ultrasound. Yung sample naman sa akin na biopsy ay agad kong binigay sa laboratory. Yung nabayaran ko is only 270 pesos. Sa check-up naman ay wala akong binayaran. Dahil tanghali na kami natapos sa ORL ay hindi na pwede yung ipa-laboratory ko kasi cut off na sila ng 12 noon. At bago ko ginawa yung laboratory ay kumuha muna ako ng white card. Meron kang white card ay pwede nang libre yung laboratory mo at saka yung medicine or kaya yung about sa operation. Meron din mga laboratory na hindi sakop ng white card o di kaya magbibigay lang sila ng discount. 6 AM nandun na din kami para makapila ng white card at umabot din kami doon ng tanghali. Yung validity din ng white card is for good for 1 year. Nabukasan bago kami pumunta ng laboratory ay dumaan muna kami doon sa ultrasound para magpa-schedule. Yung balik ko pala sa ORL is March. Kaya nung pumunta kami ng ultrasound, pinakausapan namin yung attending nurse doon na dapat yung schedule ko is before ng aking follow-up check-up para meron ng resulta bago ako bumalik ng ORL. After kong nakuha yung schedule ay pumunta na ako sa laboratory sa second floor. Friday nung araw na yun, konti lang yung pasyente na nagpa-laboratory kaya mabilis lang akong natapos. Yung mga resulta pala is-send nila sa online account mo. Pero minsan, delay yung pag-update nila ng records mo sa online kaya ang ginagawa ko before ng aking schedule ay kinukuha ko yung mga results sa laboratory. Hinihingi ko yung hard copy. Bibigyan ka rin naman nila para yung follow-up check-up ay dire-diretso na. Dumating na nga yung March, tapos na yung laboratory ko at tapos na rin yung ultrasound ko. At yun na nga, nagkita na ulit kami ng doktor. Binasa niya yung result, T3, T4, TSH, ultrasound at saka yung biopsy. T3, T4, TSH, ito yung sa thyroid hormones at normal naman lahat. Yung aking ultrasound naman ay nasa category thyroids 4. Dahil ang sabi ng doktor is suspicious malignant siya, pinaulit sa akin yung biopsy para akong sinakluban ng langit at lupa kasi iniisip ko what if cancerous. Saka yung paghihintay ko ng more than 1 month para sa follow-up check ay maghihintay ulit ako ng another 1 month kasi ipapaulit yung biopsy. Pero ang iniisip ko ay pagpatuloy ko na lang ito kasi nandito na ako at habang nandito pa ako sa Maynila. After ng follow-up check-up, binigyan na ako ng request ng doktor. Ito yung FNAB,
fine needle aspiration biopsy. At doon naman ito gagawin sa College of Medicine ng UP sa Pathology Research Department. At yung babayaran naman is only 300 pesos. Nung pumunta kami doon, binigyan kami ng schedule na after 1 week ay bumalik kami para gawin na yung biopsy. After 1 week, bumalik kami. Meron lang kaming finilapan at exactly 8 a.m. sinimula na yung procedure. Habang kinukuha na ako ng sample, ang nararamdaman ko ay hindi naman masyado masakit. Para lang yung ini-injectionan ka or kinukunan ka dugo for blood test. Dapat nga pala kami noon na kinukuhanan para for biopsy. After noon, pinabalik na kami sa isang room at sinabihan kami na wait lang muna ng kaunti. Para ma-sure nila na sakto yung kuha nila ng sample ay tatawagan ka ulit kapag ito ay kulang. Sa awa ng Diyos, isa lang yung pinaiwan at kaming lahat ay pinauwi na. Grabe yung kaba ko, pray ako ng pray at yung result naman is after 2 weeks makukuha na namin at malalaman na kung ito ay malignant ba or benign. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po and God bless.